Thank you, Liam. Wika ko nang magbalik na kami sa sasakyan. We're at the shop. No worries, alam ko na isa ka sa mga hahangaan sa party kahit na hindi ko pa nakikita ang dress mo. Nakangiti na sad ng binata. Yes, Liam haven't seen yet my dress for the ball. I was the one who is talking to the designer. Dahil it's a girl thing daw at wala siyang alam kaya hihintayin niya na lang ang Saturday night para makita ang damit ko. At isa pa gusto rin daw niyang mathrill kung anong magiging suot ko sa ball. Pero thank you pa din, sagot ko na nakangiti. Pero can you give me some details of your dress? He asked as we reached the intersection. I chose color black for my dress because the designer suggested at bagay naman sa akin ng mga black dresses. Tapos long dress siya at tube. I said, okay, I'm really excited to see it. Nakangising sabi niya. I hope talaga na bagay sa akin. At sa Saturday morning ang deliver. I'm happy to know that you're happy. I just gave him my sweetest smile. Good morning, sir, ma'am. Bati sa amin ng host. Naandito na kami ngayon sa restaurant kung saan kami magla-lunch. Kasama sila ma'am at yung tita. Pati na rin pala pinsan ni Liam. I'm really nervous kasi I'm going to meet his tita and his cousin. At di ko alam kung magugustuhan ba nila ako. Pero nabawasan ng konti kong pag-aalala nang malaman ko na di na pala makakasama sa amin si Emily ngayon. Hey, honey, relax. Don't worry, I'm really sure na makakasundo mo si tita. Lalo na si Sandy. Excited na yung si Blake na mamit ka and guess what? Maingay din siya at walang arte kaya magkakasundo kayo nun. Wika pa ni Liam na nakaagapay sa kanya. We're on our way to the reserved table for us. So, kinekwento rin na pala niya ako sa pinsan niya. But it's a big help na malaman na gusto ako mamit ng pinsan niya at nabawasan ng konti ang kaba ko. Kuya! Someone calling and suddenly someone blocked our way. Sandy! Nakangiti naman na bati rin ni Liam habang kinukurot ang tungkay ng ilong ng dalagita. Kuya, lagi mo lang kinukurot ang ilong ko. Baka mamaya niya maging panguna ako. Asar na sabi nito. Tumawa lang si Liam. Where's mom and tita Celine? He asked. Nasa table na natin. Tinawag kasi ako ni Mother Nature kaya kailangan ko muna mag-CR. Saad ni Sandy na ikinatawa ko. Joker nga itong batang to at hindi marte. Kuya, siya ba si Ate Amanda? Tanong nito na nakatingin sa akin, wearing her beautiful smile. Yup, told you, she's really beautiful. Like you. Nakangiting sabi ni Liam at giniya ko papalapit kay Sandy. He even released my hands from his. Mas maganda pa siya sa akin, kuya. She snorted at bigla akong niyakap. Hay ate, finally namit na rin kita. And I'm really happy na nakapag-settle down na si Kuya Liam. At sa'yo siya napunta. She happily said as she held my right hand and started to walk. Lumingon naman ako kay Liam at nakangisi lang siya sa akin. I told you. Nginitian ko lang siya. Sumunod na rin naman siya sa amin. Mom, tita, Ate Amanda and Kuya Liam is here. Nakangiting sabi ni Sandy habang kami ay papalapit sa mesa. Nakita ko na si Mom at pati na rin ang tita ni Liam. Nakasimpleng bestida lamang silang dalawa pero mahahalata mo pa rin na mayaman sila. Dahil sa kanilang magandang kutis at talahas na kanilang suot. Hi Amanda, nice to see you again. Nakangiting bati sa akin ni Mommy at saka ako niyakap. Hi Mom, nice to see you again too. I replied to Mom at saka tumingin kay Tita Celine. Hello po Ma'am. Magalang na bati ko sa kanya. Ano ka ba naman iha? Huwag mo akong tawaging Ma'am. Tita Celine na lang ay tawag mo sa akin. At isa pa, you're already part of the family kaya huwag mo na akong ulit tatawagin na Ma'am, okay? Nakangiting sabi ni Tita Celine sa akin bago ako niyakap. Salamat po. Tangi ko na lang nasabi. Hi Tita Celine, hi Mom. Bati ni Liam at hinalikan sila Mom. So tita, kamusta na kayo? Tanong ni Liam saka ako pinaghila ng upuan. We're fine actually. Excited na excited yung pinsan mo na makita ang kanyang Ate Amanda. Natatawang sagot ni Tita Celine. Natawa na lang kami. Kuya, pwede bang tabi kami ni Ate Amanda? Nakangiting tanong ni Sandy. Natatawang tumango lang si Liam at umupo sa isa pang katabi ko na upuan. At ilang sandali lang, nag-order na kami. So, ate, pwede ba tayo mag-bonding minsan? Tanong ni Sandy sa akin. Paalis na kasi sila at kami rin naman. Dadaan pa kasi kami sa office dahil may meeting pa si Liam. Yeah, walang problema basta sabihan mo agad ako ha.
Sagot ko sa kanya nang may malaking ngiti. Palabas na kami ng restaurant at nasa van na sila mama at tita. May pupuntahan pa kasi sila. Okay, tatawagan na lang po kita ate. At baka mga next week na rin po kasi busy din ako sa school ko eh. Natatawang sabi nito sa akin. We already exchanged our cellphone numbers to each other. Ako ba hindi niya sasama? Singit ni Liam sa aming usapan. Hindi kuya kasi girls bonding time lang. Kaya si mama or si tita lang ang pwedeng sumama sa amin ni ate. Sagot agad ni Celine. Napailing na lang siya dahil sa sagot ng kanyang pinsan. So ate, next week tayo magbabanding, okay? She said as she kissed my cheeks. Noted. Natatawang sabi ko. Bye ate, bye kuya. I'm really excited ate for next week. Sigaw pa ni Sandy habang nakabukas ang bintana ng sinasakyan nito. Natawa na lang kami ni Liam. Joker at walang arte talaga sa katawan ng batang yun. At napakaganda pa ng ugali at itsura. Ang ganda mo talaga, Amanda. Wika ni Elizabeth. Sinabi mo pa, Beth. I'm sure ikaw ang pinakamagandang babae sa ball. Segunda naman ni Bea. Nandito silang dalawa dahil silang dalawa ang nag-ayos sa akin. Dahil sa wala akong alam sa pagme-makeup. Tanging lip gloss at pagpupulbo lang ang makeup para sa akin. Nakaayos na rin sila pagkatapos nila akong ayusan. Ang gusto pa nga ni Liam, mag-hire ng makeup artist para sa akin. Kaso ayoko naman ng ganun. Saka sinabihan ko naman ang aking dalawang best friends na sila na lang ang mag-ayos sa akin. Naging mas close ko pa si Bea, kaya pinakilala ko siya kay Elizabeth. Kaya ngayon, 3 na kaming best friends. Okay na tayong lahat? Tara na, naghihintay na si Liam sa baba. Sabat ko sa kanilang dalawa. Naku, excited na ako sa magiging reaction ni Sir pag nakita kanya. Bulong ni Bea habang kami ay palabas ng elevator. Ay sigurado ako na mamamanghayo sa kagandahan ni Amanda. Nakangising pahayag ni Elizabeth. Nakangiting, napailing na lang ako sa kanilang dalawa. Sa totoo lang, kinakabahan ako kasi baka di niya magustuhan ang damit ko, lalo na ang itsura ko ngayong gabi. Uy, paano yan? Doon na kami sa van ha? Tukoy ni Elizabeth sa van na nakalaan para sa aking dalawang kaibigan. Good luck na lang kay Liam kung makapagpigil siya pag nakita ka na niya. Natatawang segunda naman ni Bea. Ha? Nakakunot noo kong tanong. Wala, I'm just kidding. Sagot naman agad ni Bea. O siya, una na kami doon. See you there na lang. Paalam nilang dalawa sa akin at saka nauna nang lumabas ng hotel. At ako naman ay lumabas na rin. Ma'am, are you Mrs. Amanda Navarro? I'm the one who will accompany you to go to the event. Tanong ng isang lalaki na naka-formal na suot. At saka ano? He will accompany me to go to the party? Nasaan si Liam? Tumangon na lang ako. Yes. Why? Where's my husband? Tanong ko sa kanya. Mr. Liam Navarro can fetch you tonight. Kasi may emergency meeting siya sa isa sa mga investors na hindi pwedeng i-reschedule. Mahabang sagot niya naman sa akin. Ano ba ang pangalan nito? Okay. Tangi ko na lang nasagot sa kanya at pinagbuksan na niya ako ng pinto ng kotse at siya naman ay sumakay sa harap, katabi ng driver. By the way, ma'am, I'm Jason, one of the organizers ng Grand Ball. Sabi nito na nakalingon na pala sa akin at umaandar na pala ang kotse. Tumango lamang ako at tipid ng umiti, saka itinuon ang aking atensyon sa aming nadaraanan. Aminin ko man o hindi, na-disappoint ako dahil hindi si Liam ang sumundo sa akin. At akala ko siya ay sa ibaba lamang at hinihintay ako. Akala ko lang pala. Ma'am, we're here. Nakangiting sabi sa akin ni Jason bago lumabas ng kotse at pinagbuksan ako. Thank you, I said and smiled. He just nodded. But the next thing happened is really surprise of me. The flashes of different cameras from different photographers and different questions from different showbiz reporters. What's your name? Are you related to the event inside of the Navarro's hotel? Are you the wife of Mr. Liam Navarro? Where is Mr. Liam Navarro? I almost lost my sanity, but thank God that Jason and I think the security guard of this hotel helped me to get out of there. And later on, I realized that we're already at the entrance of the big function hall here at the first floor of Navarro Hotel. At pinalilibutan ng magigiting na bodyguards na nakasuot ng black suit and tie. Near at the entrance door, it seems that the party is full of powerful businessmen and businesswomen. So, they've been hired these guys to be here outside the function hall. And if I'm not mistaken, there were also a few outside of the hotel.
When I enter the entrance door, the very relaxing music welcomes me, and as well the stares from different people. Mom, enjoy the party. The party will start right after Mr. Liam Navarro arrived, Jason said, as he bid his goodbye to me, and then go back to his work like checking stuffs that should be perfect. And now, I'm all alone. I shouldn't be feeling like this. I'm just Liam's hired wife for God's sake, and I'm acting like he is really responsible for me. Amanda! Napalingon ako nang marinig ko ang pangalan ko. Amanda, oh my gosh! Bakit ang tagal niyo namang Elizabeth's speech cutted when she realized that I'm the only one that has been arrived. I just smiled bitterly at her. Nasaan si Liam? Elizabeth immediately asked. On a meeting, a very important one. Malungkot kung saan. Napabuntong hininga na lamang ang kaibigan niya. You really should not get really close to that guy. And you must stop now. Whatever you feel towards him. Kasi sinasabi ko pa lang sa'yo, when you fall in love with that guy, your heart will be broke into a million pieces. Elizabeth said as she looked at my back and smirked. Speaking of that guy, he's already here, she said, then walked away. I couldn't help but smile and turn my head to see my husband, dashing as always. Amanda, remember what Elizabeth told you. I just shook my head to vanish all my thoughts. Just enjoy the night and the rest of the night while you're with Liam, the one you love, I whispered to myself. Sa side ni Liam. Kainis. I just arrived late at the grand ball. Hindi tuloy akong sumundo sa asawa ko. Nang dahil sa emergency meeting nasira ang plano ko. It's only a prank that Mandy pulled. She said that one of our investors wanted a meeting to talk about the hotel that we're building. Liam, I just want you and me go to the grand ball together, Mandy said and grabbed my hand when I tried to go back to my car. Hindi ko nasundo ang asawa ko dahil sa emergency meeting na pinagsasabi mo. Tapos ngayon gusto mo lang naman sabay tayo pumunta? Nahihibang ka na ba? I harshly said. At hindi na inantay ang kanyang pagsagot at sumakay na sa sasakyan ko. Kainis. Wika ko sa sarili. Sir Liam, your wife is already here. Salubong sa akin ni Jason. Jason is one of the organizers of his event at siya rin ang pinasundo ko kay Amanda. Where she is? I asked him. There's her talking to her friend. Sagot niya at saka tinuro sa akin si Amanda. She's talking to Elizabeth, her best friend. Okay, thank you Jason. Wika ko at tinunguan ako. I saw my wife's back. And why is she wearing a dress like that? Because of her dress, I can easily see her perfect body curves, like a Coke in a bottle. Elizabeth left her. Then she turned around, as if I saw a goddess, smiling at me. Wow. I think I'm thankful that I hired her as my wife. But I never want her to feel like she's just my employee na sinasoldahan lang at not treating her as my real wife. Kaya I made up my mind na hindi ako magsusungit sa kanya like I usually do. Hindi na ako makikipaglapit sa lahat na magiging investor na babae ng kumpanya at hindi na ako magiging selfish. I changed myself for Amanda. I don't know why. But I just feel na kapag nakipaglapit ako sa ibang babae or do something intimate sa ibang babae, nagkakasala na ako sa kanya kahit hindi naman kami attached sa isa't isa. Kahit kasal kami pero di naman namin mahal ang isa't isa. I just don't like the feeling of being with another girl besides my wife. Hey, I'm really sorry. Bungad ko sa kanya pagkalapit ko. It's okay, of course. It's a very important meeting, kaya dapat mo talagang unahin yun. Hindi ko na siya pinatapos ang pagsasalita dahil hinalikan ko na siya sa labi. I sense already that she's really sad, and I can tell it by looking at her beautiful eyes. The kiss lasted, I think, 5 to 8 seconds. I don't care kung makita kami ng ibang guest dito. After all, she's my wife, the only Mrs. Amanda Navarro. I'm really going to buy the newspaper issue tomorrow. Nakangising sabi ni Chris. I know kung anong ibig niyang sabihin, and I'm sure nasa front page kami ng lahat ng newspaper. Mag-kiss ba naman kami in front of these people? And there are a few photographers from different newspaper company are also inside here. Nasa table na kami kung saan malapit lang sa stage at sa table nila mom and dad. The table was arranged by departments. Grabe guys, di ko akalain na magkikis kayo talaga. Natatawang segunda ni Elizabeth. Tumigil ka nga, Beth.
Namumulang sagot ni Amanda. Well, it's okay, you know. Mag-asawa naman kayo kaya pwedeng-pwede naman. Nakakalokong sabi ni Chris. Hey, you two. Can you please stop teasing, ate and kuya? Singit ni Sandy. Oh, I forgot. Kasama pala namin si Sandy ngayon. Dahil sumama siya for the first time. Kina tita na umattend sa Grand Ball. Natawa lang si Elizabeth at Chris sa sinabi ni Sandy. Elizabeth already met Sandy the other day. And I know na nakasundo na rin ng best friend niya si Sandy. After all, Sandy is not prude when meeting other people. And well, of course, Chris already met Sandy. Thanks, Sandy. Natatawang sabi ni Amanda kay Sandy. 4 lang kami dito sa round table. And I think yung isang kaibigan ni Amanda na nagtatrabaho rin sa company ay nasa kabilang table. Kung saan naka-assign yung departments where she works. Good evening, ladies and gentlemen. Panimula ng MC. Kaya lahat ng atensyon ay nasa kanya na. We're here tonight at the Navarro's Hotel to celebrate the every year tradition of Navarro Group of Companies. The crowd applauded. So now, we may call Mr. Arthur Navarro. Tawag ng MC. Magandang gabi sa inyong lahat. Simula ni Dad. Kinagagalak ko kayong makita lahat ngayong gabi. Lalo na mga taong naging dahilan kung bakit tayo ngayon lahat nandito at nagsasaya. At maraming salamat sa lahat ng nandito ngayon. Lastly, I'm glad to present my one and only son. At ngayon ay ang CEO ng Navarro's Group of Companies. Liam Navarro together with his lovely wife, Amanda Navarro. Masayang speech ni Dad at nagpalakpakan na mga bisita. Tumayo na ako at inilahad ang kamay kay Amanda. Kinuha naman agad ni Amanda yun at sabay na kaming nagtungo sa stage. Good evening, ladies and gentlemen. Panimula ni Liam. I'm here in front of you all with my lovely wife, Amanda. Nakangiti kong sabi at tumingin kay Amanda na ngayon ay nakangiting nakatingin sa harap. Sa side ni Amanda. Pagkatapos ng speech ni Liam sa harap, bumalik na agad kami sa aming table. Sweet niyo talaga, kuya. Nakangiting wika ni Sandy. Natawa na lang kaming dalawa ni Liam. Ladies and gentlemen, enjoy the rest of the night. Thank you. Oh, paano ba yan? Enjoy the rest of the night na daw. Kaya dun muna ako sa mga babies ko, ha? Nakangising sabi ni Chris habang kumakaway sa mga anak siguro ng mga business partners nila ni Liam. At saka tumayo. Napailing na lang kaming dalawa sa sinabi ni Chris. Babaero talaga. Bulong ni Elizabeth. Or I should say, sinabi niya sa sarili niya dahil narinig ko naman. Uy, nagsaselos ka ha? Nakangiti kong bulong sa kanya. Inirapan muna niya ako bago nagpaalam. Sige, dun muna ako kina Bea. Mag-alone time muna kayo dyan ha? Paano naman kami magiging alone ni Liam nandito pa si Sandy? Seriously. Paano Di ko na natuloy ang sasabihin ko dahil may binulong si Elizabeth kay Sandy at sabay na silang tumayo at umalis na sa table namin. Kaya ang resulta, kaming dalawa na lang ni Liam. Oh, saan pupunta si Elizabeth? Tanong ni Liam. I don't know. Mga pasaway, bigla tayong iniwan. Ilang sandali pa ay nakarinig sila ng isang malamyos na kanta. Biglang tumayo si Liam at inilahad ang kamay sa kanya. May I have this dance? Nakangiti nitong tanong sa akin. Napailing na nakangiti ako at saka inabot ang aking kamay. Hinila naman niya agad ako patayo at agad kaming dumiretso sa gitna. Inilagay niya ang aking dalawang kamay sa kanyang magkabilang balikat at ang kamay naman niya nasa aking bewang. Napaigtad ako ng konti dahil sa hindi ko alam na dahilan. Baka matapakan kita. Bulong ko kay Liam nang gumalaw na siya. It's okay, I can handle that. Nakatingin kami sa isa't isa habang nag-uusap. At sobra naming lapit sa isa't isa na konti na lang maglalapat na ang aming mga labi. Did you know that you're the first one who I slow dance with? Nakangiti nitong tanong sa akin. At ako naman ay pinoproseso ang kanyang mga sinabi. Ako daw ay una niyang sinayaw? Ha? Di talaga ako makapaniwala, knowing na isa siyang playboy. Believe it or not, you're the first one and maybe will be the last. He said those words while directly looking at my eyes. Hi Liam, how I wish na sana magkatotoo yan at mahalin mo na rin ako. Wika ko sa aking sarili. Maging tuloy-tuloy na nga ba ang magandang samahan ni Liam at Amanda?
At dito na po nagtatapos ang kabanata ng ating kwento. Maraming salamat po.